Hello mga idol! Pasensya na hindi tayo nakapag-upload ng ilang araw dahil sa kailangan ko makarecover at ngayon ay balik na tayo sa dati. Sinisimulan ko na ang Siantan kaya naman antay-antay na lang mga idol. Sa nakaraan nating kwento, ipinakita ang pagtungo nila Yesuan sa Qur'aki Academy upang bawiin ang mga bangkay ng mga dating disciple ng kanilang akademya. Ipinakita rin ang pagpaslang ni Yesuan sa mga hangal na disciple matapos nilang tangkain na patayin sina Yesuan, at ang huli ay pagpaplano ng mga elder mula sa Qur'aki Academy ng Great Cloud Empire at Dark World upang tugisin ang master ni Yesuan. Kaya't atin nang simulan ng susunod na kwento. Nagsimula ang eksena mula sa kabundukan ng Kenglan Academy ay ipinakita na nag-eensayo si Baze gamit ang bago niyang lakas at pagsuntok sa malaking tipak ng bato mula sa kanyang harapan. Dito ay ikinatuwa ni Baze ang bago niyang tinataglay na lakas matapos niyang makapag-breakthrough sa Psionic Realm habang tinititigan niya ang kanyang mga kamao, ay ang mabilis na pagsulpot naman ni Moyun sa kanyang harapan at paglipad nito sa himpapawid. Sa pagsulpot ni Moyun ay agad itong hinamon ni Baze ng isang labanan upang harapin ang bagong master ng Psionic Realm expert, na ipinagtaka naman ni Moyun kung ano ang pinagsasabi nito at naitanong kung sino ang tinutukoy ni Baze. Agad naman sumugod si Baze kay Moyun habang ipinagyayabang na siya ang bagong master ng Psionic Realm, dahilan naman upang magulat si Moyun habang ito ay nasa ere. Gayunpaman sa pag-atake ni Baze ay madali lang naman itong naiwasan ni Moyun habang galit niyang naitanong kung nababaliw na ba ito sapagkat bigla-bigla na lang itong gumagawa ng atake. Ngunit sa kanilang pag-uusap ay biglang dumating ang Drunken Immortal Master na hinahanap si Yesuan at ipinag-utos na magmadali na silang umalis, na ikinagulat naman nila Moyun at Baze kaya't kanilang naitanong kung ano ang problema. Samantala mula naman sa kabilang banda ay napansin ni Yesuan ang pagdating ng Drunken Immortal Master kaya naman kanyang naitanong kung ano ang kailangan nito. Tumugon naman ang Drunken Immortal Master na nakatanggap siya ng mensahe na ang mga malalakas na nilalang mula sa Qur'aki Academy ay dumating sa kanilang lungsod kasama ang mga taga-Dark World upang puntiryahin ang Master ni Yesuan. Saad niya pa na hindi niya alam kung gaano ito karami ngunit nakakasigurado siya na ang kanilang balak tugisin ay ang master ni Yesuan kaya't mas mabuti na magmadali na silang kumilos upang makatakas. Dahil dito ay ikinagalit naman ni Moyun ang kanilang nalaman sapagkat nadamay ang master ni Yesuan sa gulo ng subukan lamang sila nito iligtas, kaya't hindi nila makakayang magtago na lang at kung sakali man na dumating ang mga ito ay lalabanan nila ito hanggang kamatayan. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay may isang elder ang lumitaw mula sa itaas nang marinig nito ang Drunken Immortal Master sa pagbibigay ng babala kina Yesuan upang makatakas, na ipinangamba naman ang Drunken Immortal Master at may tanong kung sino ang elder na nasa kanilang harapan, ngunit hindi naman sinagot ng elder ang tanong ng Drunken Immortal Master sa halip ay naitanong niya kung makikisali rin ba ito sa kaguluhang iyon. Sa mga sinabi ng elder ay napagtanto ng Drunken Immortal Master na ito na ang mga malalakas na nilalang mula sa Qur'aki Academy at napatulala na lamang sa pagkabigla. Gayunpaman bago pa uminit ang tensyon ay agad tumungo sa harapan si Yesuan upang sabihin sa Drunken Immortal Master na marami na itong naitulong sa kanila kaya't siya na lang ang haharap sa mga elder, at saad niya pa na hindi na niya aabalahin pa ang Drunken Immortal Master at magmadali na siyang umalis. Sa kabila nito ay hindi naman sana sasang-ayon ang Drunken Immortal Master ngunit mabilis na ipinag-utos ni Yesuan na umalis ito hanggat maaga, kaya naman hindi na pinilit pa ng Drunken Immortal Master na tulungan sina Yesuan at nagpaalam upang umalis, subalit winika ng Drunken Immortal Master na kung sakali mang mga ilangan si Yesuan ng tulong at ng kanyang master ay wag itong mag-alinlangan na siya ay tawagin. Makalipas ang ilang sandali ay mabilis na lumisan ang Drunken Immortal Master habang sina Yesuan, Baze at Moyun ay naiwan upang harapin ang mga elder mula sa Qur'aki Academy. Dito ay isinigaw ni Yesuan sa mga elder na kung nais nilang harapin ang kanyang master ay dadaan muna ito sa kanya. Samantala mula naman sa itaas ay napansin ng isang elder na nakasuot ng puting damit na ang ating bida ay nasa antas ng Peak Sky Realm at ang foundation ng katawan nito ay napaka-solid na kung saan ay bihira lang makita ang uri ng ganitong individual na makakayang mag-cultivate ng parehong martial arts at ng sword,
kaya't kung sakaling makapag-breakthrough ito sa Psionic Realm ay hindi malabo na mapasama ito sa top 5 martial artist list. Saad pa ng Elder na may katangian si Ye Zuan ng kakaibang talento at sa hinaharap ay makakaya niyang lagpasan si Tuoho na mula sa Ning Kingdom. Gayunpaman ay ipinakita ang isang Elder na dala-dala ang isang espada mula sa kanyang likuran na nagmula sa Dark World na tinaguriang Sword Emperor na sinasabing tawagin na ni Ye Zuan ang kanyang master dahil ayaw niyang makalaban ang isang batak tulad ng ating bida. Ngunit hindi naman sumang-ayon si Ye Zuan sapagkat sinabi niya na dadaan muna ito sa kanya bago nila makaharap ang kanyang master kasabay ng pagpapalabas niya ng kanyang aura. Ikinagalit naman ito ng isang Elder at agad na naghanda upang pagbigyan ang nais mangyari ni Ye Zuan dahil tila raw nais pa raw ng master nito na isakripisyo ang kanilang mga buhay. Kaya't mabilis nitong pinakawala ng isang mabigat na enerhiya patungo kina Ye Zuan dahilan upang sila ay magulat matapos maramdaman ang pinakawalang enerhiya ng Elder. Mula sa ibaba ay kitang-kita ang itsura nila Ye Zuan na hirap sa pagtayo ng maramdaman ang mabigat na enerhiya mula sa Elder, ngunit winika ni Ye Zuan sa kanyang mga kasamahan na tiisin lamang nila iyon at wala sino mang dapat bumagsak sa kanilang kinatatayuan. Habang sa kabilang banda ay mas lalo pang pinatindi ng Elder ang mabigat na enerhiya na kanyang pinakawalan sa kinatatayuan nila Ye Zuan, na naging dahilan naman upang mapasigaw ang ating bida nang mabalutan ang buo niyang katawan ng nagliliyab na aura mula sa Elder na halos mawalan siya ng malay sa sakit na dulot ng enerhiya. Bahagyang napayuko si Ye Zuan matapos niyang matamo ang matinding pinsala kasabay ng pagsusuka ng dugo subalit kanyang naalala na hindi niya maaaring tawagin ang kanyang master upang harapin ang mga Elder, at agad na pinakawalan ang malakas na enerhiya sa kanyang katawan nang sa gayon ay kanyang makayanan ang mabigat na enerhiya na pinapakawalan ng Elder. Hindi naman makapaniwala ang Elder nang masaksihan ang ginawa ni Ye Zuan nang magawa niyang mapigilan ang mabigat na enerhiya kaya naman halos manlaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigla. Ngunit bago pa man siya tuluyang makabawi mula sa pagkagulat ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at isang malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi kasabay ng pag-angat ng kanyang kamay, habang ang pulang aura sa paligid niya ay unti-unting lumalakas, na naging mas matindi at mas mapanganib. Nang magsimulang maglabas ng mas mabangis na enerhiya ang Elder ay mas lalong tumindi ang bigat na enerhiya ang naramdaman nila Ye Zuan at pilit na itong nilalabanan, hanggang sa hindi na ito kinaya panimuyon at halos sumuko na sa pagkakatayo dahil sa kanilang nararanasan. Gayunpaman bago sila tuluyang mawalan ng lakas ay galit na isinigaw ni Ye Zuan na lalabanan niya ang Elder hanggang kamatayan at mabilis na hinugot ang kanyang espada. Dito ay walang pag-aalinlangan na sumugod si Ye Zuan upang harapin ang mga Elder habang naglalabas ng dilaw na enerhiya mula sa kanyang sandata, subalit muling namang naghanda ang Elder kasabay ng panlalait niya kay Ye Zuan na ang tinataglay nitong kapangyarihan ay tila isang langgam lamang para sa kanya, kaya naman mabilis niyang pinakawalan ang kanyang atake para tuluyang paslangin ang ating bida. Sa ginawang atake ng Elder ay agad itong tumungo kay Ye Zuan na kung saan habang siya ay nasa ere at papasugod sa kinaroroonan ng Elder, ay bigla na lamang siyang natigilan ng kanyang maramdaman ang pinakawalang atake dahilan upang siya ay bumulusok pa ibaba. Sa pagbagsak ni Ye Zuan sa kalupaan ay lumikha ito ng malakas na pagsabog mula sa harapan nila Base at Mouyon matapos niyang bumaon sa lupa. Samantala mula naman sa itaas ay pinag-uusapan ng dalawang Elder na masyadong kumpiyansa si Ye Zuan na kaya silang talunin nito, gayunpaman sa ganitong klaseng disciple ay hindi na ito masama para sa kanyang master. Sa kabila nito habang abala sila sa pag-uusap ay nagsalita naman ang master ni Ye Zuan mula sa kanilang likuran at tinawag ang mga ito, na ipinagtaka naman ng mga Elder kaya't agad silang napalingon sa kanilang likuran upang alamin kung saan nanggaling ang tinig. Sa paglitaw ng master ni Ye Zuan ay mabilis itong naglabas ng aura at naitanong kung siya ba ang hinahanap ng mga Elder, ngunit hindi naman makapaniwala ang apat na Elder kung ito ba ang Sword Emperor o Peking Sword Immortal na master ni Ye Zuan sapagkat isa itong babae. Pinagtawanan naman ng master ni Ye Zuan nang marinig ang tanong ng mga Elder sapagkat sa tingin raw ba nila ay karapat-dapat na siya ay tawagin bilang isang Sword Emperor. Saad niya pa na manood sina Ye Zuan sa kanyang gagawin kung paano niya lalampasuhin ang mga basura na nasa kanilang harapan.
Hindi rin nagtagal ay agad na inilabas ng Master ni Yezuan ang kanyang espada at muling nag-ipon ng enerhiya gamit ang mga dahon sa kanyang paligid mula sa harapan ng mga elder dahilan upang ang mga ito ay magtaka kung ano ang ginagawa ng Master ni Yezuan sapagkat ngayon lang nila nakita ang ganoong uri ng teknik. Maging sina Moyon at Base ay ipinagtaka rin at namangha sa kanilang nasasaksihan at naitanong kay Yezuan kung anong klaseng nilalang ba talaga ang kanyang master, na sinagot naman ng ating bida na hindi niya alam dahil sa napaka-misteryoso nito. Nang matapos makapaghanda ang master ni Yezuan ay hindi siya nag-atubiling hamanin ang mga elder na sabay-sabay na itong sumugod sa kanya, ngunit dito ay winika ng elder na isang Sword Emperor na may kakaunti siyang nalalaman tungkol sa mga Sword Emperor at mga Sword Immortal sa Middle Kingdom subalit ang pagkakakilanlan ng master ni Yezuan ay hindi niya nababalitaan. Gayunpaman ay agad na naghanda ang master ni Yezuan upang atakihin ang mga elder at agad na inihanda ang kanyang gagawing teknik. Kasunod ng pag-iipon niya ng aura, ay nabahala naman ang dalawang elder dahil sa lakas ng sword intent na ipinapakita ng master ni Yezuan, kaya't mabilis na naghanda ang elder na Sword Emperor para sabayan ang gagawing atake, at agad na pinakawalan ang malakas na sword slashes. Nagulantang naman si Yezuan nang makita ang ginawang atake ng Sword Emperor dahil sa pamamagitan lamang ng ganoong atake ay makakaya nitong mavisak ang buong bundok ng Kenlan Academy kung sakali mang tumama ito. Gayunpaman sa kabilang banda ay nagsalubong ang dalawang malalakas na atake mula sa Master ni Yezuan at sa Sword Emperor na kitang-kita ang pagkalat ng mga enerhiya sa buong paligid. Maya-maya pa sa pagpapatuloy ng sagupaan ng mga atake ay nagkaroon ng malakas na liwanag mula sa pagitan nito at unti-unting paghina ng ginawang atake ng Sword Emperor, dahilan upang siya ay magulat at magtaka kung paano nagagawang pigilan ng Master ni Yezuan ang kanyang atake. Hindi rin nagtagal ay tuluyang naluso ang atake ng Sword Emperor at bumulusok ang atake ng Master ng ating bida sa kinaroroonan nito, na agad naman niyang napansin at mabilis na dinepensahan ang paparating na atake, ngunit sa kanyang pagdepensa ay bigla na lamang may tumama sa kanyang noo na isang mabilis na liwanag kaya't kanyang ikinagulat kung paano iyon nangyari matapos niyang magawang madepensahan ang atake ng Master ni Yezuan. Mula naman sa kabila ay gulat na gulat ang tatlong elder kung gaano lang kadaling natalo ang Sword Emperor, kaya naman hindi sila makapaniwala kung paano ito madaling natalo laban sa Master ni Yezuan. Subalit dahil sa kanilang nakita na lakas ng Master ni Yezuan ay hindi naman makapaniwala ang isang elder sapagkat maaari raw na ang Master ng ating bida ay hindi isang Sword Immortal o Sword Emperor dahil imposibleng matalo ng ilang segundo ang isang Sword Emperor. Samantala hindi naman mapakali ang elder na nagmula sa Dark World, aniya na silang mga taga-Kuraki Academy ay isa raw bang basura dahil sa hindi man lang nila napansin na ang Master ni Yezuan ay higit pa sa isang Sword Immortal, na kahit na magpadala sila ng daan-daang Sword Emperor ay isa lamang itong basura sa kanyang harapan. Hindi naman sumang-ayon ang isang elder mula sa Kuraki Academy sapagkat isa naman itong babae kaya't hindi nila kailangang pang matakot rito. Saad niya pa habang naghahandang umatake na kung sila ay nag-aalinlangan na ito'y harapin ay siya na lamang ang mag-isang haharap dito. Agad naman na pinakawala ng elder ang kanyang atake patungo sa Master ni Yezuan ngunit madali lang niya itong nadepensahan ng walang kahirap-hirap at mabilis na gumanti ng atake patungo sa elder, at dito ay agad na tumama sa dibdib ng elder ang atake na nagresulta ng pagkabutas ng kanyang dibdib, habang hindi siya makapaniwala na ganon-ganon na lamang kadali siyang matatalo ng Master ni Yezuan. Sa pagtama ng atake ay agad itong bumulusok papalayo sa kanilang kinaroroonan, na ikinagulat naman ng dalawa pang natitirang elder dahil sa isang iglap ay madali lang itong napaslang ng Master ni Yezuan. Nang matapos mapaslang ang isang elder ay agara naman kinontrol ang espada ng Master ni Yezuan upang tutukan ang isang elder na nagmula sa Dark World, kasabay ng kanyang pagtatanong kung sino sa dalawa ang nais unang mawalan ng buhay. Dahil sa takot na kanilang naramdaman ay tinanggap ng dalawang elder ang kanilang pagkatalo at isinuko na lamang ang kanilang buhay upang ang Master na lamang ni Yezuan ang magdesisyon kung sino ang una niyang papaslangan sa kanilang dalawa. Ngunit hindi na ito pinansin pa ng Master ni Yezuan at hinayaan na lamang ang dalawang elder na mabuhay, gayunpaman ay binalaan niya ang mga ito na sa susunod na magpadala pa ito ng mga hangal upang puntiryahin sila ay hindi na siya maaawa pa.
Sa kanilang narinig ay naitanong ng isang elder kung hindi na ba sila papaslangan ng master ni Yezuan, na sinagot naman ito kung nais ba talaga nilang mamatay roon. Samantala matapos ang labanan ay nagbigay galang ang dalawang elder sa harapan ng master ni Yezuan at puno ng pagsisising humingi ng tawad at pagpapasalamat dahil sa hindi sila pinaslang nito at agad na umalis. Sa kabilang banda naman ay kinausap si Yezuan ng kanyang master kung alam ba nito kung bakit hindi niya pinaslang ang dalawang elder, na sinagot naman ni Yezuan na baka maaari itong maghiganti sa hinaharap. Hindi naman ito sinang-ayunan ng kanyang master at ipinaliwanag na sa tuwing gagawa siya ng malakas na pag-atake ay tanging si Yezuan lamang ang maaapektuhan nito at kung sakaling pinaslang niya pa ang dalawang elder na iyon ay maaaring magkaroon ng reaksyon ang Boundless Tower at hindi pa ito kayanin ni Yezuan. Pinasalamatan naman ni Yezuan ang mga sinabi ng kanyang master, ngunit winika nito na hindi na kailangan pa ng ating bida magpasalamat sapagkat ang sword cultivation ay hindi para sa iba upang tulungan si Yezuan, sa halip ay mas maiigi na siya mismo ang magsikap ng paunti-unti hanggang sa tuluyan na siyang lumakas. Tumugon naman ang ating bida sa mga sinabi ng kanyang master at winikang gagawin niyang ang lahat ng kanyang makakaya, subalit sinabi ng kanyang master na kinakailangan ng makontrol ni Yezuan ang nasa second level ng Boundless Tower nang sa gayon hindi siya mamatay dahil lamang dito. Muling nagpapasalamat si Yezuan sa paalala nito habang ang kanyang master ay naglalaho sa kanyang harapan, gayunpaman sa kanyang isipan na tila wala namang masyadong nangyayari sa second level ng Boundless Tower na kinaroroonan ng isang nilalang. Makalipas ang ilang sandali ay niyaya na rin ni Yezuan sina Moyun at Base na umuwi, ngunit bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang panghihina at bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Kaya't abangan sa susunod ang mga eksena matapos talunin ng master ni Yezuan ang mga elder na nagmula Kuraki Academy at Dark World. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.